Panginoon, habang kami ay lumalapit sa iyo na may kagalakan at buong pagtitiwala, inilalapit namin ang aming sarili sa iyong trono ng biyaya. Ikaw ang Diyos na buhay, ang may likha ng aming katawan, ang humihinga ng buhay sa aming espiritu. Wala kang hindi nakikita, wala kang hindi kayang pagalingin. Kaya ngayon, may pagpapakumbaba at pananampalataya kami sa banal na dugo ng Panginoong Hesus na nagpapagaling. Pagalingin mo ang aming katawan at alisin ang anumang karamdaman. Kung may sakit na nakatago, ilantad mo at bunutin. Kung may pamamaga, impeksyon, panghihina, o anumang karamdaman na matagal nang bumabagabag, utusan mo itong umalis sa pangalan ni Jesus. Pinapawalang bisa namin ang anumang diagnosis na hindi ayon sa iyong kalooban. Tinatanggihan namin ang anumang hatol ng takot. Sinasabi namin na ikaw ang aming dakilang manggagamot at ang iyong salita ay buhay at may kapangyarihan. Kung may karamdaman na namamana, pinuputol namin ang anumang sumpa ng sakit na dumadaloy sa aming angkan. Sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, winawasak namin ang bawat espiritu ng kahinaan, bawat espiritu ng karamdaman, bawat espiritu ng pagdurusa. Walang kapangyarihan ang kadiliman sa templong ito na iyong tinubos. Ang aming katawan ay hindi pag-aari ng sakit. Ito ay pag-aari mo. Kaya ipinapahayag namin ang kagalingan. Ipinapahayag namin ang kalakasan. Ipanumbalik mo ang lakas ng aming pangangatawan upang makapaglingkod kami sa iyo ng may sigla. Alisin mo ang pagkapagod na hindi maipaliwanag, ang panghihina na parang bigat sa aming mga balikat. Punuin mo ang aming mga buto ng lakas, ang aming mga kalamnan ng tibay, ang aming dugo ng bagong buhay. Naway maranasan namin ang enerhiyang nagmumula sa iyong presensya, hindi lamang pisikal na lakas, kundi lakas na espiritual na bumabangon sa amin sa tuwing kami ay nananalangin at sumasamba. Linisin mo ang aming isipan mula sa pag-aalala, takot, at negatibong kaisipan. Panginoon, alam mo ang mga gabi na kami ay hindi mapalagay. Ang mga sandaling kami ay tahimik, ngunit puno ng ingay ang aming isipan. Pinuputol namin ang bawat kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing, kami ay mabibigo, kami ay mawawalan, kami ay hindi sapat. Hindi ito ang iyong tinig. Ang iyong tinig ay puno ng pag-asa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, itinataboy namin ang espiritu ng pag-aalala at depresyon. Inuutusan namin ang kadiliman na umalis sa aming pag-iisip. Tinatanggap namin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Tinatanggap namin ang malinaw na pag-iisip, ang disiplina, ang karunungan, at ang kapanatagan. Ang aming isip ay sakop ng dugo ni Jesus. Ang aming mga kaisipan ay inaakay ng banal na espiritu. Wala nang puwang ang takot, sapagkat ang pag-ibig mo ang naghahari. Punuin mo ang aming puso ng kagalakan at pasasalamat. Kapag may bigat sa aming damdamin, palitan mo ito ng awit ng papuri. Kapag may lungkot, palitan mo ng iyong aliw. Turuan mo kaming magpasalamat, hindi lamang sa panahon ng kasaganaan, kundi maging sa gitna ng pagsubok, sapagkat alam namin na ikaw ay kumikilos kahit hindi namin agad nakikita. Palakasin mo ang aming espiritu upang manatiling matatag sa pananampalataya. Sa bawat atake ng kaaway, laban sa aming kalusugan, laban sa aming kapayapaan, laban sa aming pag-asa, kami ay tumatayo na may awtoridad. Hindi kami uurong, hindi kami papayag na maagaw ang aming kagalakan. Ang aming espiritu ay konektado sa iyo. Ang iyong espiritu ang nagbibigay buhay sa amin. Kung may espiritual na pagkatuyo, kung may pagdududa, palitan mo ito ng matibay na pananampalataya. Naway maranasan namin ang iyong presensya na parang ilog na dumadaloy, nililinis ang bawat sugat, hinuhugasan ang bawat trauma, pinapawi ang bawat alaala ng sakit. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling hindi lamang ng sugat na nakikita, kundi pati ng sugat na nakatago sa kailaliman ng aming pagkatao. Naway maranasan ng aming buong pamilya ang iyong kagalingang pisikal, emosyonal, at espiritual. Takpan mo ang bawat miyembro ng aming tahanan ng iyong makapangyarihang kamay. Kung may isa mang nanghihina,
palakasin mo. Kung may nagdurusa sa katahimikan, aliwin mo. Kung may naliligaw ng pag-asa, akayin mo pabalik sa iyong liwanag. Pinapahayag namin na ang aming tahanan ay hindi magiging pugad ng karamdaman, kundi lugar ng kagalingan. Hindi ito magiging tahanan ng takot, kundi tahanan ng pananampalataya. Ang bawat silid ay puspos ng iyong presensya. Ang bawat higaan ay saksi ng iyong pagpapagaling. Ang bawat hapag ay lugar ng pasasalamat. Sa espiritual na pakikibaka, kami ay tumatayo. Kinakansela namin ang bawat lihim na plano ng kaaway laban sa aming kalusugan. Anumang assignment ng kadiliman na naglalayong sirain ang aming katawan o guluhin ang aming isipan ay winawasak sa pangalan ni Jesus. Ang apoy ng banal na espiritu ang sumusunog sa bawat bakas ng karamdaman. Ang mga anghel mo ay nakapaligid, nagbabantay at naglilingkod ayon sa iyong utos. Kami ay naniniwala, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nagpapagaling noon, ngayon at magpakailanman. Kaya tinatanggap namin ang kagalingan, tinatanggap namin ang kalayaan, tinatanggap namin ang ganap na pagpapanumbalik. At habang kami ay patuloy na nananalangin, pinupuri ka namin sapagkat ang iyong kamay ay kumikilos, ang iyong salita ay tumutupad, at ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Kung sumasampalataya kang tinatanggap mo ang kagalingan ng Diyos sa iyong katawan, isip at espiritu, i-type sa mga komento, "Ako ay pinalalaya at pinapagaling ng kapangyarihan ng Diyos." Hayaan mong ang iyong pahayag ay maging tatak ng iyong pananampalataya at patotoo ng kumikilos na biyaya ng Panginoon sa iyong buhay. Panginoon, Ikaw ang aming pastol. Wala kaming dapat ikatakot sapagkat Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming kanlungan sa panahon ng panganib. Habang kami ay nananatili sa iyong presensya, inilalagay namin ang aming tahanan, ang aming pamilya, at ang lahat ng aming pag-aari sa ilalim ng iyong banal na pag-iingat. Itinatayo namin ang pader ng panalangin sa paligid ng aming buhay at ipinapahayag namin na walang anumang sandata na binuo laban sa amin ang magtatagumpay. Ingatan mo ang aming tahanan laban sa kapahamakan. Takpan mo ang bawat pinto at bintana ng iyong banal na dugo. Naway ang iyong presensya ang maging pader na apoy sa paligid ng aming bakuran. Kung may anumang balak ang kaaway na maghasik ng kaguluhan, takot o sakuna, agad mo itong hadlangan. Pinapawalang bisa namin ang anumang espiritu ng pagkawasak, anumang espiritu ng aksidente, anumang espiritu ng pagnanakaw at karahasan. Wala silang puwang sa aming tahanan, sapagkat ang aming bahay ay nakatalaga sa iyo. Takpan mo kami ng iyong banal na presensya laban sa anumang panganib nakikita man o hindi. May mga panganib na alam namin at may mga panganib na hindi namin namamalayan. Ngunit ikaw, Panginoon, ay hindi natutulog ni napapagod. Bantayan mo ang aming paghinga, ang aming pagtulog, ang aming pagbangon. Kung may anumang plano ang kadiliman na magdulot ng sakit o kapinsalaan, winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. Kinakansela namin ang bawat demonic assignment na nakatuon laban sa aming pamilya. Tinatanggihan namin ang takot at pinipili naming magtiwala sa iyong kapangyarihan. Ilayo mo kami sa sakit, aksidente, at anumang masamang balak ng tao o ng espiritual na kaaway. Kung may nakaambang panganib sa daan na aming tatahakin, baguhin mo ang direksyon namin. Kung may taong may maling intensyon, ilayo mo siya sa aming landas. Kung may bitag na inihanda ang kaaway, ibunyag mo ito at iligtas mo kami. Ikaw ang Diyos na nagbubukas ng daan sa gitna ng panganib at naglalagay ng liwanag sa gitna ng dilim. Bantayan mo ang aming paglabas at pagpasok. Sa tuwing kami ay umaalis ng aming tahanan, samahan mo kami. Sa tuwing kami ay bumabalik, salubungin mo kami ng iyong kapayapaan. Ilayo mo kami sa disgrasya sa kalsada, sa kapahamakan sa trabaho, sa anumang hindi inaasahang pangyayari.
Ang aming mga hakbang ay itinatagubilin namin sa iyo. Ang aming mga biyahe ay inilalagak namin sa iyong kamay. Ang aming mga plano ay isinasailalim namin sa iyong proteksyon. Magtalaga ka ng iyong mga anghel upang umalalay sa aming pamilya. Ipadala mo ang iyong mga tagapaglingkod na magbabantay sa bawat sulok ng aming tahanan. Naway ang mga anghel mo ang pumagitna sa anumang panganib na susubok lumapit. Sa espiritual na pakikibaka, hindi kami nag-iisa. Ang hukbo ng langit ay kumikilos ayon sa iyong salita, at sa kapangyarihan ni Jesus, kami ay nananatiling ligtas. Kung may mga sumpa ng nakaraan, kung may mga salitang binitawan laban sa amin na puno ng galit at paninira, pinapawalang bisa namin ang mga ito. Ang bawat salita ng kamatayan ay pinapalitan namin ng salita ng buhay. Ang bawat banta ay pinapalitan namin ng pangako ng proteksyon. Hindi mananaig ang dilim, sapagkat ang liwanag mo ang nangingibabaw. Panginoon, linisin mo rin ang atmosfera ng aming tahanan. Kung may naiwan na bakas ng takot, trauma, o kaguluhan, hipuin mo at palayain. Ang aming tahanan ay hindi lugar ng tensyon, kundi lugar ng iyong presensya. Naway maramdaman ng bawat papasok ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Naway ang aming bahay ay maging santuaryo ng iyong pag-ibig at katapatan. Sa tuwing may balitang puno ng pangamba, hindi kami matitinag. Sa tuwing may ulat ng sakuna, hindi kami magpapanik. Sapagkat ang aming tiwala ay wala sa sistema ng mundo, kundi nasa iyo. Ikaw ang aming kanlungan sa gitna ng unos. Ikaw ang aming sandigan sa gitna ng lindol ng buhay. At kahit umalingaw-ngaw ang ingay ng takot sa paligid, ang aming puso ay mananatiling payapa dahil alam naming ikaw ang aming tagapagtanggol. Pinipili naming maniwala na ang iyong kamay ay nakapatong sa aming pamilya. Pinipili naming ipahayag na kami ay ligtas sa ilalim ng iyong mga pakpak. Ang aming mga anak ay protektado. Ang aming mga magulang ay protektado. Ang bawat miyembro ng aming sambahayan ay tinatakpan mo ng iyong biyaya. Walang masamang balita ang mananaig sa aming pananampalataya. At sa bawat pagtatangka ng kaaway na maghasik ng takot, kami ay tumatayo at nagsasabi, hanggang dito ka lamang, hindi ka makakalampas. Ang dugo ni Jesus ang aming pananggalang. Ang salita ng Diyos ang aming sandata. Ang pangalan ni Jesus ang aming muog. Kami ay hindi magpapadaig sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naway ang aming tahanan ay maging ligtas na lugar ng iyong kapayapaan at presensya. Naway ang bawat gabi ay puno ng katiwasayan. Naway ang bawat umaga ay puno ng pagtitiwala. Sa ilalim ng iyong proteksyon, kami ay nananatiling matatag, walang takot at puspos ng pag-asa. Kung ikaw ay sumasampalatayang ang iyong pamilya ay nasa ilalim ng banal na proteksyon ng Diyos, i-type sa mga komento, ako at ang aking pamilya ay ligtas sa ilalim ng kamay ng Panginoon. Hayaan mong ang iyong pahayag ay maging tatak ng iyong pagtitiwala at deklarasyon ng tagumpay laban sa anumang panganib. Panginoon, punuin mo ang aming tahanan ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Ang kapayapaang nagmumula sa iyo ay malalim, matatag, at hindi matitinag. Kaya ngayon, inilalapit namin sa iyo ang aming pamilya at hinihiling namin na ang iyong presensya ang maghari sa bawat sulok ng aming tahanan. Kung may tensyon na namamagitan sa amin, tunawin mo ito sa init ng iyong pag-ibig. Kung may mga salitang nakasakit na hindi pa nahihilom, hipuin mo at pagalingin. Alisin mo ang galit, sigawan, at hindi pagkakaunawaan sa aming pamilya. Hindi mo kami tinawag upang magwasak-wasak, kundi upang magkaisa sa ilalim ng iyong pangalan. Kaya tinatanggihan namin ang anumang espiritu ng pagkakahati, anumang espiritu ng pagmamataas, at anumang espiritu ng pagtatalo na pilit na sumisira sa aming ugnayan. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat demonic assignment na naglalayong guluhin ang aming tahanan. Kung may mga panlilinlang ang kaaway upang pag-awayin kami, ilantad mo ang mga ito. Kung may maling akala na lumalalim dahil sa kakulangan ng komunikasyon, bigyan mo kami ng malinaw na pangunawa. Huwag mong hayaang
ang maliliit na bagay ay maging malalaking sugat. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba at handang makinig. Turuan mo kaming magsalita ng may kabutihan at pag-ibig sa isa't isa. Bago pa man lumabas ang salita sa aming bibig, naway salain mo ito. Kung ito ay hindi makapagpapatibay, pigilan mo. Kung ito ay hindi makapagbibigay buhay, baguhin mo. Gawin mong daluyan ng grasya ang aming mga salita. Naway ang aming tahanan ay mapuno ng papuri kaysa reklamo, ng pagpapahalaga kaysa paninisi, ng pag-ibig kaysa galit. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpatawad. Alam namin na walang perpektong pamilya, at kami man ay nagkakamali. Ngunit tulad ng pagpapatawad mo sa amin, turuan mo rin kaming magpatawad sa isa't isa. Alisin mo ang anumang sama ng loob na matagal nang kinikimkim. Palayain mo kami mula sa tanikala ng nakaraan. Hindi namin hahayaang ang lumang sugat ang magdikta ng aming kinabukasan. Kung may miyembro ng aming pamilya na may dinadalang bigat sa damdamin, aliwin mo siya. Kung may lihim na pag-iyak, yakapin mo siya ng iyong presensya. Kung may tahimik na pakikibaka, palakasin mo siya. Huwag mong hayaang ang katahimikan ay maging dahilan ng paglayo. Sa halip, gawin mong tulay ang iyong pag-ibig upang kami ay muling maglapit. Ipaalala mo sa amin na ikaw ay mabuti at ang iyong awa ay magpakailanman. Sa tuwing kami ay nadadala ng emosyon, ibalik mo ang aming focus sa iyong katapatan. Sa tuwing kami ay nasasaktan, ipaalala mo na ikaw ang aming tagapamagitan at tagapag-ayos ng mga bagay na tila hindi na maaayos. Walang relasyon na hindi mo kayang ibalik. Walang pusong sobrang tigas na hindi mo kayang palambutin. Pinupuno namin ang aming tahanan ng deklarasyon ng kapayapaan. Ipinapahayag namin na ang kapayapaan ni Jesus ang maghahari dito. Hindi ang takot, hindi ang galit, hindi ang sigawan, kundi kapayapaan na may paggalang, may pag-unawa at may malasakit. Ang aming hapagkainan ay magiging lugar ng masayang usapan. Ang aming sala ay magiging lugar ng pagkakaibigan. Ang aming mga silid ay magiging lugar ng panalangin at kapahingahan. Kung may impluwensya mula sa labas na nagdadala ng kaguluhan, mga negatibong salita, maling payo o impluwensyang hindi nakalulugod sa iyo, putulin mo ito. Hindi namin papayagang ang aming tahanan ay mapasok ng anumang espiritu ng alitan. Ang aming pamilya ay sakop ng dugo ni Jesus. Ang aming samahan ay itinatag sa iyong pag-ibig. Sa gitna ng mga pagsubok, turuan mo kaming magkapit-bisig kaysa magturuan. Kapag may kakulangan, turuan mo kaming magdamayan. Kapag may hindi pagkakaunawaan, turuan mo kaming mag-usap ng may kababaang loob. Gawin mong matatag ang aming pundasyon upang kahit anong bagyo ang dumating, kami ay hindi matitinag. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng kagalakan at pagkakaisa. Isang lugar kung saan ang iyong pangalan ay itinataas, kung saan ang iyong salita ay iginagalang, at kung saan ang bawat isa ay nakararamdam ng pagtanggap at pagmamahal. Gawin mong buhay na patotoo ang aming pamilya ng iyong kapayapaan, isang ilaw sa gitna ng magulong mundo. At sa bawat sandali na susubok ang kaaway na guluhin ang aming isipan at damdamin, kami ay tatayo at magsasabi, ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari rito. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbubuklod sa amin. Ang presensya ng Diyos ang nananatili sa aming tahanan. Kung ninanais mong maghari ang kapayapaan ng Diyos sa iyong pamilya, i-type sa mga komento, pinipili kong magpatawad upang maghari ang kapayapaan ng Diyos. Hayaan mong ang iyong deklarasyon ay maging simula ng mas malalim na pagkakaisa at banal na kapayapaan sa iyong sambahayan. Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng tunay na karunungan. Ang iyong pag-iisip ay higit sa aming pag-iisip, at ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa aming mga daan. Kaya kami ay mapagpakumbabang lumalapit sa iyo. Kinikilala na sa aming sariling kakayahan ay kulang kami. Kailangan namin ang iyong patnubay, ang iyong liwanag, at ang iyong malinaw na tinig sa bawat desisyong aming gagawin. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat hakbang na tatahakin namin.
Sa maliliit man o malalaking desisyon, turuan mo kaming sumangguni sa iyo. Huwag mo kaming hayaang pangunahan ng emosyon, takot o pagmamadali. Ilayo mo kami sa padalos-dalos na pagpapasya na magdudulot ng pagsisisi. Sa halip, patatagin mo ang aming puso upang maghintay sa iyong tamang panahon at magtiwala sa iyong direksyon. Turuan mo kaming lumakad ayon sa iyong katotohanan. Sa mundong puno ng iba't ibang opinyon at ideolohiya, gawin mong malinaw sa amin kung ano ang tama at kalugod-lugod sa iyo. Kung may panlilinlang na nagkukubli sa anyo ng kabutihan, ilantad mo ito. Kung may daan na tila madali ngunit hindi ayon sa iyong kalooban, hadlangan mo kami. Mas pipiliin naming sumunod sa iyo kaysa sundin ang agos ng mundo. Buksan mo ang aming isip upang maunawaan ang iyong kalooban. Kapag kami ay nagbabasa ng iyong salita, bigyan mo kami ng pangunawa na higit sa kaalaman lamang. Gawin mong buhay ang bawat talata sa aming karanasan. Iukit mo sa aming puso ang iyong mga pangako. Naway, ang iyong salita ang maging batayan ng aming mga prinsipyo, ang maging ilaw sa aming landas, at ang maging pamantayan ng aming mga desisyon. Sa espiritual na pakikibaka, bigyan mo kami ng discernment. Turuan mo kaming makilala kung ano ang mula sa iyo at kung ano ang hindi. Kung may lihim na bitag ang kaaway na nakatago sa likod ng oportunidad, ihayag mo ito bago pa kami madapa. Kinakansela namin ang bawat demonic assignment na naglalayong lituhin ang aming isip at ilayo kami sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang malinaw na direksyon at matatag na paninindigan. Gabayan mo ang mga magulang sa wastong pagpapalaki ng mga anak. Bigyan mo kami ng pasensya kapag kami ay napapagod. Bigyan mo kami ng mahinahong tinig kapag kami ay nasasaktan. Turuan mo kaming maging halimbawa ng pananampalataya, integridad at pag-ibig. Huwag mo kaming hayaang maging pabaya o masyadong mahigpit. Ibalanse mo ang aming disiplina at lambing ayon sa iyong karunungan. Kapag kami ay nahaharap sa mga hamon sa pagpapalaki ng aming mga anak, paalalahanan mo kaming hindi kami nag-iisa. Ikaw ang tunay na ama na nagtuturo at gumagabay. Ipakita mo sa amin kung paano sila palalakihin na may takot at paggalang sa iyo. Kung may impluwensyang hindi mabuti na lumalapit sa kanila, bigyan mo kami ng kaalaman upang maagapan ito. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng paghubog at pagtuturo ng iyong katotohanan. Bigyan mo ng karunungan ang aming mga anak sa kanilang pag-aaral at pakikitungo sa iba. Buksan mo ang kanilang isipan upang maunawaan ang kanilang mga aralin. Palakasin mo ang kanilang memorya at konsentrasyon. Ilayo mo sila sa impluwensyang maglalayo sa iyo. Turuan mo silang pumili ng mabubuting kaibigan at maging mabuting impluwensya sa iba. Kung sila man ay makaranas ng tukso o presyon mula sa paligid, paalalahanan mo silang tumayo sa iyong katotohanan. Naway ang iyong espiritu ang magpaalala sa kanila ng tama at mali. Sa bawat pagsusulit ng buhay, akademiko man o moral, tulungan mo silang magtagumpay ng may integridad. Panginoon, bigyan mo rin kami ng karunungan sa aming pananalapi, sa aming trabaho at sa aming pakikitungo sa kapwa. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng mga biyayang ipinagkaloob mo. Ilayo mo kami sa maling pamumuhunan, sa mapanlinlang na kasunduan, at sa anumang magdadala ng kaguluhan sa aming pamilya. Gawin mong maingat at mapanuri ang aming isip. Kung kami ay may mga plano at pangarap, ituwid mo ang mga ito ayon sa iyong layunin. Kung may ambisyon na hindi nakalulugod sa iyo, baguhin mo ang direksyon namin. Mas nanaisin naming maabot ang iyong kalooban kaysa ang pansariling tagumpay. Sapagkat alam namin na ang tagumpay na walang iyong basbas ay walang tunay na kapayapaan. Naway ang aming pamilya ay maging matalino at matatag sa iyong salita. Hindi lamang marunong sa kaalaman ng mundo, kundi puno ng banal na karunungan. Gawin mo kaming mga taong hindi madaling malinlang, hindi madaling matitinag, at hindi madaling matukso. Ang aming pundasyon ay nasa iyo. Ang aming paninindigan ay nakaugat sa iyong katotohanan. Sa bawat yugto ng aming buhay, mula sa pagpapasya hanggang sa pagpapatupad, ikaw ang aming konsultahin.
Itanim mo sa amin ang ugali ng pananalangin bago kumilos, ang paghingi ng payo bago magdesisyon, at ang pagpapasakop sa iyo bago magtagumpay. Kung ikaw ay humihiling ng banal na karunungan para sa iyong pamilya, i-type sa mga komento. Pinipili kong sundin ang karunungan ng Diyos kaysa sa sariling pag-unawa. Hayaan mong ang iyong deklarasyon ay maging paanyaya para sa malinaw na direksyon at matatag na pundasyon sa iyong buhay at sambahayan. Panginoon, pangunahan mo kami sa tamang landas sa bawat yugto ng aming buhay. Ikaw ang ilaw na hindi namamatay, ang tinig na malinaw sa gitna ng maraming ingay, ang kamay na matatag kapag kami ay nag-aalinlangan. Hindi namin nais maglakad ng hiwalay sa iyo. Hindi namin nais umasa lamang sa aming sariling kakayahan. Inaamin namin na kung wala ka, madali kaming maligaw. Kaya ngayon, isinusuko namin sa iyo ang aming mga plano, direksyon, at kinabukasan. Ipakita mo sa amin ang iyong layunin para sa aming buhay. Kung may mga pangarap kami na hindi naaayon sa iyong kalooban, baguhin mo ang mga ito. Kung may mga pintuan na pilit naming binubuksan ngunit hindi mo itinakda para sa amin, isara mo ito ng malinaw. At kung may mga pintuan ng oportunidad na nagmumula sa iyo, bigyan mo kami ng tapang upang pumasok ng may pananampalataya. Sa tuwing kami ay nasa sangandaan ng desisyon, huwag mo kaming hayaang magpadalos-dalos. Turuan mo kaming maghintay sa iyong kumpirmasyon. Ilayo mo kami sa maling direksyon na maaaring magdala ng pagsisisi. Sa halip, ilagay mo sa aming puso ang kapayapaan bilang tanda ng iyong pagsang-ayon, sapagkat alam namin na kung ikaw ang nagbukas ng daan, walang sino man ang makapagsasara nito. Tulungan mo kaming maglingkod sa iyo ng may kagalakan. Huwag mo kaming hayaang mapagod sa paggawa ng mabuti. Kapag may mga pagsubok at hindi nakikitang bunga ang aming sakripisyo, paalalahanan mo kami na ikaw ang nakakakita sa lihim. Ang aming paglilingkod ay hindi para sa papuri ng tao, kundi para sa kaluwalhatian mo. Bigyan mo kami ng pusong masigasig at hindi nanlalamig. Kung may takot na pumipigil sa amin upang sumunod sa iyong tawag, wasakin mo ito sa pangalan ni Jesus. Kinakansela namin ang bawat demonic assignment na naglalayong hadlangan ang aming layunin. Ang bawat kasinungalingan na nagsasabing kami ay hindi karapat-dapat ay pinatatahimik namin. Ikaw ang tumawag sa amin at ikaw din ang magpapalakas sa amin. Ituro mo kung paano maging mabuting halimbawa sa iba. Sa aming pananalita, sa aming pagkilos, at sa aming pamumuhay, naway makita ka. Gawin mong buhay na patotoo ang aming pamilya ng iyong kabutihan at katapatan. Kung may nakakakita sa amin sa oras ng pagsubok, naway makita nila ang aming pagtitiwala sa iyo. Kung may nakakakita sa amin sa oras ng tagumpay, naway makita nila ang aming pagpapakumbaba at pasasalamat. Turuan mo kaming maging sensitibo sa tinig ng banal na espiritu, sa maliliit na paalala at banayad na gabay, naway maging handa kaming sumunod. Kung kami ay napapalayo sa iyo dahil sa abala o pag-aalala, ibalik mo kami agad sa iyong presensya. Ayaw naming masanay na wala ang iyong direksyon. Nais naming ang bawat hakbang namin ay nakasunod sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang namin, ikaw nawa ang aming sandigan at direksyon. Kapag ang landas ay tila mahirap at mabato, hawakan mo kami. Kapag ang daan ay tila madilim at hindi malinaw, liwanagan mo ito. Kapag kami ay nadadapa, ibangon mo kami. Hindi kami titigil sa paglalakad kasama ka. Ang aming pamilya ay itinatagubilin namin sa iyong patnubay. Ang aming mga anak, ang aming mga magulang, at ang bawat mahal namin sa buhay ay nasa ilalim ng iyong direksyon. Huwag mo kaming hayaang maligaw sa impluwensya ng mundo. Panatilihin mo kaming nakatuon sa iyo. Kung nais mong maranasan ang malinaw na gabay ng Diyos sa iyong buhay, i-type sa mga komento, Panginoon, ikaw ang manguna sa bawat hakbang ng aking buhay. Hayaan mong ang iyong pahayag ay maging pagsuko at pagtitiwala sa perpektong direksyon ng Diyos. Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabuti at ganap na kaloob. Ang bawat pagpapala ay nagmumula sa iyong kamay, at walang anumang kayamanan sa mundo ang maihahambing sa iyong presensya sa aming buhay. Kaya ngayon, may pagpapakumbaba at pananampalataya, inilalapit namin sa iyo ang aming tahanan at buong pamilya.
humihiling ng iyong banal na pagpapala na hindi lamang panandalian kundi patuloy at sagana. Pagpalain mo ang aming tahanan ng kasaganaan at sapat na pangangailangan. Hindi kami humihiling ng labis upang magmalaki, kundi sapat upang mabuhay ng marangal, makatulong sa iba at maitaguyod ang aming pamilya. Ikaw ang nakakakita ng aming mga pangangailangan bago pa namin ito sambitin. Alam mo ang bawat bayarin, bawat obligasyon, bawat alalahanin tungkol sa pananalapi. Kaya inilalagak namin sa iyo ang aming pagtitiwala. Kung may kakulangan, ikaw ang magpuno. Kung may pagkakautang, turuan mo kaming maging disiplinado at bigyan mo kami ng paraan upang ito ay mabayaran. Kung may pintuan ng oportunidad na dapat buksan, pangunahan mo kami roon. Ngunit kung may alok na tila kaakit-akit ngunit magdadala ng kapahamakan, ilayo mo kami. Ayaw naming pagpalain sa paraang maglalayo sa iyo. Nais naming ang pagpapalang nagmumula sa iyo ay may kasamang kapayapaan. Pagpalain mo ang gawain ng aming mga kamay, ang aming hanapbuhay, negosyo, propesyon at mga proyekto ay inilalagay namin sa iyong kamay. Bigyan mo kami ng sipag, integridad at kahusayan. Huwag mo kaming hayaang maging tamad o kampante. Turuan mo kaming magtrabaho ng may katapatan, hindi lamang kapag may nakakakita, kundi lalo na kapag ikaw lamang ang saksi. Kung may mga hadlang sa aming trabaho, intriga, paninira, o hindi makatarungang pagtrato, ikaw ang aming ipagtanggol. Kinakansela namin ang bawat demonic assignment na naglalayong sirain ang aming kabuhayan. Pinapawalang bisa namin ang bawat salita ng pagkatalo at kakulangan. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang pabor ng Diyos sa aming buhay. Ang pabor na nagbubukas ng pintuan na walang makapagsasara. Ang pabor na nag-aangat sa amin hindi upang magmataas, kundi upang magbigay luwalhati sa iyo. Punuin mo ang aming puso ng patuloy na pasasalamat. Huwag mo kaming hayaang masanay sa iyong mga biyaya na parabang ito ay karaniwan lamang. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang maliliit na himala sa araw-araw, ang pagkain sa hapag, ang lakas ng katawan, ang pagtawa ng pamilya, ang kapayapaang hindi mabibili ng pera. Turuan mo kaming magpasalamat hindi lamang sa malalaking tagumpay, kundi maging sa tahimik na probisyon mo. Ilayo mo kami sa espiritu ng inggit at paghahambing. Kapag nakikita namin ang tagumpay ng iba, turuan mo kaming magalak kasama nila. Huwag mo kaming hayaang maipit sa bitag ng pagkukumpara na nagdudulot ng kawalan ng contentment. Ang pagpapala mo sa amin ay natatangi. Ang plano mo para sa amin ay personal at ang timing mo ay perpekto. Ipagkaloob mo ang pagkakaisa at pagmamahalan sa aming pamilya bilang pinakamahalagang pagpapala. Sapagkat ano ang silbi ng kasaganaan kung may hidwaan? Ano ang halaga ng tagumpay kung may lamat ang samahan? Gawin mong matibay ang aming ugnayan. Kung may anumang inggit, kompetisyon o hindi pagkakaunawaan sa loob ng aming tahanan, bunutin mo ito sa ugat pa lamang. Pagpalain mo ang aming mga anak ng mabuting kinabukasan. Ihanda mo ang mga tamang oportunidad para sa kanila. Ilayo mo sila sa maling desisyon na maaaring makasira sa kanilang buhay. Naway ang iyong pagpapala ay hindi lamang para sa amin, kundi magpatuloy hanggang sa susunod na henerasyon. Putulin mo ang anumang sumpa ng kahirapan, pagkabigo o pagkawasak na maaaring umikot sa aming angkan. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang bagong simula at bagong direksyon. Naway maging daluyan kami ng pagpapala sa iba. Huwag mo kaming gawing imbakan lamang ng biyaya, kundi maging kanal na dinadaluyan ng iyong kabutihan. Bigyan mo kami ng pusong mapagbigay. Turuan mo kaming magbahagi ng oras, lakas, pananalapi at pag-ibig. Kapag may nangangailangan, ipaalala mo sa amin na minsan din kaming tinulungan. Ang pagpapalang natatanggap namin ay hindi lamang para sa amin, kundi para maipasa. Kung may takot sa aming puso tungkol sa kinabukasan, palitan mo ito ng pananampalataya. Ang ekonomiya man ng mundo ay magbago. Ang mga sistema man ay umuga. Ikaw ay nananatiling tapat.
Ikaw ang aming provider. Hindi kami aasa lamang sa sweldo o negosyo. Aasa kami sa iyo na nagbibigay ng kakayahang kumita at magtagumpay. Panginoon, pagpalain mo rin ang aming kalusugan bilang kayamanang hindi kayang bilhin, sapagkat ano ang halaga ng kayamanan kung ang katawan ay nanghihina? Iugnay mo ang pagpapala ng kasaganaan sa pagpapala ng kalakasan. Naway sabay na lumago ang aming espiritual na buhay at ang aming kabuhayan. Huwag mo kaming hayaang maging mayaman sa materyal, ngunit dukha sa pananampalataya. Kung may mga nakaraang pagkakamali sa pananalapi, turuan mo kaming matuto mula rito. Huwag mo kaming hayaang manatili sa guilt o pagsisisi. Sa halip, bigyan mo kami ng bagong simula. Ang iyong biyaya ay sapat upang ituwid ang aming landas. Ang iyong karunungan ay sapat upang ayusin ang aming sistema. Ang iyong kapangyarihan ay sapat upang magdala ng biglaang pagbabago kung ito ay naaayon sa iyong kalooban. Sa bawat pagpapala na aming matatanggap, ilayo mo kami sa kayabangan. Ipaalala mo sa amin na ang lahat ay galing sa iyo. Ang aming kakayahan, talino, lakas, at oportunidad ay hindi namin sariling gawa kundi kaloob mo. Kaya ang papuri at kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Ipadama mo sa amin ang iyong walang hanggang kabutihan at katapatan. Kapag kami ay dumaraan sa panahon ng paghihintay, paalalahanan mo kaming ang iyong mga pangako ay hindi nabibigo. Kapag tila mabagal ang pagdating ng sagot, turuan mo kaming magtiwala sa iyong proseso, sapagkat ang pagpapalang mula sa iyo ay dumarating sa tamang oras at may kasamang kapayapaan. Pinupuno namin ang aming tahanan ng deklarasyon ng pagpapala. Ipinapahayag namin na kami ay pinagpala upang magpala, pinagpala upang maging ilaw, pinagpala upang maging patotoo ng iyong katapatan. Walang anumang sumpa ang mananaig, sapagkat kami ay tinubos ni Jesus. Walang kakulangan ang maghahari, sapagkat ikaw ang aming pastol. Sa espiritual na larangan, tinatatakan namin ang aming pamilya ng iyong pangako. Ang bawat pagtatangka ng kaaway na hadlangan ang aming pagpapala ay winawasak. Ang bawat plano ng kadiliman laban sa aming kasaganaan ay kinakansela sa pangalan ni Jesus. Tinatanggap namin ang bukas na langit at umaapaw na biyaya kung ikaw ay naniniwalang ang iyong pamilya ay nasa ilalim ng pagpapala ng Diyos at handang maging daluyan ng kabutihan sa iba. I-type sa mga komento, "Pinagpala ako upang magpala at magbigay luwalhati sa Diyos." Hayaan mong ang iyong pahayag ay maging selyo ng pananampalataya at pagsang-ayon sa umaapaw na biyaya ng Panginoon sa iyong buhay. Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng tunay na tagumpay. Sa bawat pagsubok ng buhay, sa bawat laban na tila lampas sa aming kakayahan, ikaw ang aming sandata at kalasag. Kaya ngayon, inilalapit namin sa iyo ang bawat hamon na aming kinahaharap. Bigyan mo kami ng tagumpay laban sa mga pagsubok ng buhay. Kapag ang problema ay tila napakalaki, ipaalala mo sa amin na mas dakila ka. Kapag ang pintuan ay tila sarado, turuan mo kaming maghintay o humanap ng direksyong ibinubukas mo. Hindi kami magpapatalo sa takot, sa panghihina o sa pangungutya ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na kami ay higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa amin. Patatagin mo ang aming pananampalataya sa gitna ng hamon. Huwag mo kaming hayaang matangay ng pagdududa kapag ang sagot ay hindi agad dumarating. Sa halip, palalimin mo ang aming pagtitiwala. Kapag kami ay nadadapa, ibangon mo kami. Kapag kami ay napapagod, palakasin mo kami. Ang aming tagumpay ay hindi nakasalalay sa aming lakas, kundi sa iyong kapangyarihan. Pagtagumpayin mo ang aming mga plano ayon sa iyong kalooban. Kung ang aming mga layunin ay nakaayon sa iyong puso, pagpalain mo at palaguin. Ngunit kung may bahagi na hindi kalugod-lugod sa iyo, ituwid mo bago pa man ito magbunga ng pagkakamali. Mas nanaisin naming magtagumpay sa iyong paraan kaysa manalo ngunit malayo sa iyo. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa bawat laban, sa laban ng kalusugan, sa laban ng pananalapi, sa laban ng relasyon,
at sa laban ng pananampalataya. Kinakansela namin ang bawat demonic assignment na naglalayong hadlangan ang aming progreso. Ang bawat tanikala ng pagkatalo ay pinuputol. Ang bawat salita ng kabiguan ay pinapalitan ng deklarasyon ng tagumpay sa pangalan ni Jesus. Naway ang bawat tagumpay namin ay magbigay papuri at pasasalamat sa iyo. Huwag mo kaming hayaang ang tagumpay ay magdala ng pagmamataas. Sa halip, gawin mo itong patotoo ng iyong katapatan. Sa bawat panalo, ikaw ang aming itataas. Sa bawat breakthrough, ikaw ang aming pupurihin. At sa bawat larangan ng aming buhay, ipinapahayag namin ang tuloy-tuloy na tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa akin sa ating sandali ng panalangin. Tulad ng paalala sa awit 100, tayo ay lumalapit sa Panginoon na may kagalakan, naglilingkod sa Kanya na may masayang puso, at pumapasok sa Kanyang presensya na may pasasalamat. Kung may dinadala ang iyong puso pasasalamat para sa Kanyang kabutihan, kahilingan, o simpleng pagpupuri sa Kanyang pangalan, maaari mo itong ibahagi sa mga komento. Inaanyayahan kitang i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pa ang makasama natin sa paglapit sa Diyos na may kagalakan. Sa bawat pagbahagi mo, maaring may pusong mapalakas at may buhay na muling mapuno ng pag-asa. Naway ang kabutihan at katapatan ng Panginoon ang sumama sa iyo at sa iyong pamilya. Magpatuloy kang magpasalamat, magpatuloy kang magpuri, at magpatuloy kang magtiwala. Hanggang sa muli nating sandali ng panalangin at pagpupuri, pagpalain ka ng Diyos.